Welcome sa lahat sa YouTube channel na ito. Ngayon ay inihaharap namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Saint Virginia ng Romania, salita ng Diyos sa malaking kapighatian. 1:7-7, 1:7-8. Mga anak, ipaalam sa inyong lahat na ang oras ng kamatayan ay dumating na sa mundo, sapagkat ang mundo ay nahulog sa mabibigat na kasalanan. Ang Babilonia, ang dakilang lungsod, ay mabibihisan ng pagdadalamhati. Panatilihin ang iyong trabaho at ang iyong buhay sa akin. Itigil ang pagtatrabaho kapag pista, opisyal at linggo, mga anak. Nabubuhay ka sa takot dahil tingnan mo, mayroon kang mga kapitbahay na nagtatrabaho tuwing linggo. Mayroon kang isang mundo na hindi na nagpapanatili ng mga pista opisyal. At ang salot ay magmumula sa akin, ngunit huwag kang matakot dahil hindi ito darating sa iyo kung iingatan mo sila sa akin. Israel, makinig ka, anak, na ang Diyos ay dumating na may labis na pasakit sa mga taong ito na nagtatrabaho tuwing linggo. Magsandig ng mabuti sa inyong mga sarili, naway walang anuman sa inyong mga puso na nakakatakot sa inyo, kahit na siya ay iyong kapatid, kahit na siya ay iyong ina, na ang Diyos ay nagtakda ng kasamaan, laban sa kasamaan, na ang Diyos ay hindi na makayanan ang masamang gawain. O, aking mga anak, anong mga bloke ang ginawa sa mundong ito? O, kung paano malutas ang magagandang bloke na ito. Gaano karaming mga kaluluwa ang lalamunin ng mga bloke na ito kapag nasira ang mga ito. At gaano karaming mga batang nilalang ang mapapahamak sa mga bloke ng lupa na ito, na ginawa ng walang Diyos. Naniniwala ka ba, Christian? Ang mga matataas na bloke na ito, na itinatayo ngayon, ay hindi nakasulat sa langit, ngunit alam na lahat sila ay nakatakdang maging, ngunit ito ay mabuti kung wala na sila. Sa aba ng mga katawan na dudurog sa matataas na blok na ito, sapagkat walang matirang buto ng kanilang laman. Aking mga anak, ang mga bloke na ito ay kabaliwan, ang mga bloke na ito ay kasuklam-suklam sa Diyos, ang mga blok na ito ay kasinungalingan sa Diyos. Ako ang Alpha at ang Omega. Naglibot ako sa lupa sa malayo at malawak, kasama ang lahat ng malinis, at kung ano ang marumi. Isinumpa ko. Ako ang Panginoon sa dalisay na anyo. Lumalakad ako sa lupa at nakipagtagpo ako sa tao at hindi niya ako nakikita. Hindi ako nagpapakita sa sarili ko dahil hindi siya naniniwala. Ako ang Alpha at ang Omega sa pangalan ni Jesus. Ako ang isa na ipinako sa krus para sa iyo. Ako nga, at sa lalong madaling panahon ako ay magpapakita sa lahat ng aking kaluwalhatian. Halika, aking mga tupa, saglit na mas maaga mula sa aking kanang kamay. Ito ang itatawag ko sa iyo kapag nagpakita ako. Halika, dahil pagkatapos ko ay walang darating para tumawag sa iyo. Aking mga anak, lahat ng nagawa sa panahon ngayon ay magpapakita mismo. Aking bayan, walang gawaing ginawa ng Diyos na hindi magpapakita ng sarili sa panahon nito. Ang Diyos ay gumawa ng malaking kayamanan para sa kanyang mga tao kung ang mga tao ay ayon sa kanyang batas. Aking mga anak, isang mabuting Kristiyano ang anak ni Jacob, isang mabuti, at 11 masama. At gayon pa man silang lahat ay kumain ng magkakasama at walang pinagkaiba. Ang lahat ay mahahayag, gaya ng nahayag kay Jose, at ang lahat ng katusuhan ng mga kapatid ni Jose ay mahahayag. Ang kanilang ipinagbili ay mahahayag, ang lahat ng katusuhan ng iyong mga kapatid ay mahahayag kapag ang tagutom ay dumating sa kanila, kapag ang tagtuyot ay dumating sa kanila, kapag ang kabagabagan na nasa harap nila ay dumating sa kanila. Nakasulat sa aklat na ang kagalakan ay dumarating para sa mga Kristiyano at pagdadalamhati para sa mga pagano. Medyo matagal pa, at makikita mo na ang hindi mo pa nakikita mula nang ikaw ay isinilang sa lupa. Ano ang sasabihin mo kapag nakakita ka ng 7 babaeng pagano na kukuha ng iyong pangalan? Kung wala kang pananampalataya, sasama ka sa kanila at mapupunta sa impyerno kasama nila. Anong gagawin mo, Manport? Susundin mo ba, o hindi ka susunod? Sa aba ninyo na ayaw malaman ang batas. Tandaan, may darating. Ngayon ay hinahasa niya ang kanyang espada at isinusuot ito sa kanyang sinturon mula noon. Sa aba mo kung kailangan mong dumaan sa talim ng tabak. Mas mabuti pang bingi, mas mabuting pipi, mas mabuting bulag sa panahon ngayon. Ngunit mas mabuti kaysa sayo. Pagiging buo at lubusang Kristiyano. Maging katamtaman sa pagkain, pag-inom at pagpapahinga.
Sobrang tulog mula gabi hanggang umaga. Masyadong maraming trabaho mula umaga hanggang gabi. Alamin na ang Diyos ay determinadong wasakin ang buong mundo. Lahat ng tao at lahat ng nilalang ay mamamatay. Ang lahat ng mga bloke ay masisira. Huwag mong hayaang mapahamak ka kasama ng mundo. Kung gagawa ka ng banal na gawain, hindi ka mapapahamak kasama ng mundo. Maging tapat, sapagkat nasusulat na ang mga tao sa wakas ay sasalubungin ang Panginoon sa kanyang pagdating. Maging tulad ng mga kalapati at magtago mula sa kasalanan. Itigil ang pagmamahal sa kasalanan. Huwag mong pag-imbutan ang mga anak na babae at mga anak ng Gomora. Huwag kang makiisa sa kanila. Huwag mo silang tanggapin malapit sa iyo, dahil ang sabi nila ay sumasamba din sila tulad mo. Ang Panginoong Jesus ay determinado na buhayin ka mula sa lupa, habang ang mundo ay lilinisin sa pamamagitan ng pagdurusa ng marami, hindi ng isa. Huwag kalimutan ang aking mga salita, dahil maraming beses kong narinig na sinabi mo, nakalimutan ko, Panginoon. Isa itong tahasang kasalanan. Alalahanin mo ang mga salitang ito, sapagkat ninakaw ito ng Diablo mula sa iyo. Huwag kalimutan o mawalan ng isang salita, dahil sa isang salita, ay tutubusin mo ang napakaraming hininga, na wala sa iyong mga ninuno at ninuno, hindi sila dinilig gaya ng pagdidilig sa iyo. Gumising ka, Christian! Gumising ka rin, kayong mga pagano, sapagkat darating ang isa pang lindol, at darating ang isa pang baha, tulad ng baha ni Noe, at mayroon ding malakas na alon at pagguho ng lupa, at lalakad kayo ng milya-milya kasama ang mga bahay at lahat ng bagay. Ito ay dumarating dahil sa iyong gawain, na magkakaroon ng maraming tagutom, at maraming tagtuyot, at maraming baka ang mamamatay, maraming buhay ng tao ang mamamatay. Maging ang hari ay mamamatay, dahil sa kanyang kasamaan, sapagkat pinarami lamang niya ang gawain sa lupa. Lahat ng ipinropesya sa mga luma ay nagkatotoo. At pagkatapos ng luma, ang Panginoong Jesucristo ay dumating at naglagay ng isang bagong batas. At si San Juan Bautista ay naging kwalipikado sa pamamagitan ng gawa upang bautismuhan ang tagapagligtas, at siya ay isang tagapagpauna. Ipinadala at inihanda niya ang anak na ito noon at ngayon upang ang mundo ay maligtas. Sa abat muli sa mga pumutol sa koneksyong ito, na ang kasalanan ay 100% na higit pa ngayon, mas malaki kaysa sa Sodoma at Gomora. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ihanda niyo ang inyong sarili, mga anak, na masakit para sa isang Kristiyano ngayon na gumagawa ng maling gawain, na hindi ako naparito na may anumang tanda na gagawin. Hindi ka dinadala ng Diyos sa kanyang langit sa pamamagitan ng puwersa, dahil nagpasya ang Diyos na sirain ang buong mundo. Ang mga anghel sa langit ay umiiyak, ang karamihan ng mga banal, ang mga serapin, at mga kerubin ay umiiyak para sa kung ano ang itinakda ng Diyos, at hindi ako babalik, tulad ng hindi ko pagbabalik sa baha. O, Ama, babarilin ng mga taong bayan ang mga nayon, babarilin nila ang kabundukan, dahil lumaganap ang balita na mawawasak ang mga lungsod. Kahit saan sila magpunta, Ama, masisira sila. At kung sila ay pumasok sa batong-bato, sila ay mamamatay pa rin. Alamin na ikaw ay mawawasak sa panahong ito kung hindi mo gagawin ang aking kapangyarihan bilang iyong takip, at ang aking pagtuturo bilang iyong pagkain, na ikaw ay magiging katulad ng mga naliwanagang anghel na bumagsak. Sinong nag-akala na babagsak sila? Nahulog sila dahil may tinatago silang iniisip. Kaya ka rin babagsak dahil may mga nakatagong kaisipan ka, Christian, at hindi mo makakamit ang gusto mong gawin, ang iniisip mong gawin laban sa Diyos. Alamin na ang kaparusahan na dumarating sa mundo at sa ilan sa inyo ay hindi nagmumula sa akin, ngunit nagmumula sa sarili nito, ngunit ang mga makakasama ko ay poprotektahan at poprotektahan. Amang Israel, kaunti, at tayo ay lilipat mula sa lupaing ito, sapagkat ipinasya ng Diyos na linisin ito. Tayo ay lilipat ng mas mataas mula sa lupa. Hindi pataas, pataas. Sa itaas, upang hindi makaabot sa kanya ang apoy na magliliyab sa kanya, o ang tubig na maglilinis sa kanya. Kapag ikaw ay nananalangin, gawin mo ang mga ito ng may malalim na kababaang loob, at may malalim na banal na buhay, upang iharap ng Diyos ang kanyang mukha sa kanyang lingkod, na galit siya sa sanlibutan, na kahit sa Sodoma at Gomora ay hindi naroroon sa banal na ito. Lupain. Dinungisan nila ang lupa, pangkukulam, pakikiapid, pagnanakaw, pagmumura,
At sino ang makakapagbanggit ng napakaraming kasalanan na pumuno sa lupa? Ito ay tumataas sa banal na kalangitan, ito ay tumataas sa buwan, ito ay sumisikat sa araw. Maging handa, hindi sa mga poste, hindi sa mga kamalig, ngunit sa kaaya-aya at banal na mga gawa. Maging handa, dahil ipinasya ng Diyos na sirain ang mundo mula sa lupa. Palagi kong ipinapaalam sa iyo, at nakikita kong hindi ka naghahanda. Sino ang magsasabi ng mga salitang ito sa iyo? Sapagkat masdan, ang katawan na ito ay hindi na maitatago sa mga paghihirap na ito, walang kalusugan ang maibibigay sa pagdurusa nito, dahil ang mga tao ay hindi masunurin. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Ito ay magiging paralisis. Marami ang mamamatay sa aksidente. Maging ang hari ay mamamatay na sugatan, at marami sa mga hari sa lupa ang mamamatay. At gagawa ang Diyos ng mga hari sa mga nagwalis sa mga lansangan. Ito na ang katapusan ng mensahe. Ngayong araw, pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang puso. Amen.